Hello everyone, good morning. Let's talk about Chapter 3, Lesson 3, Genetically Modified Organisms, Science and Politics. In 2001, Rosalie L. Lasus, a farmer overseas Filipino worker in Singapore, turned farmer, attended the Integrated Pest Management Farmers Field School, was introduced the BT corn, a genetically modifying corn that is resistant to the destructive Asian corn borer. Miss Elo Lasus volunteered for demo teaching in her field. Basic corn yield 7.2 tons per acre as the compared to the regular yield of the 4.2 tons per hectare. No insecticide spraying was needed. This is one the successful story of genetically modified organism or GMOs. Genetically engineering has been with the woman society since selected breeding was to introduce the womankind when animals were domesticated, yet the process of genetic alternation is all about the natural. So, in Tagalog, noong 2001, si Rosalie isang dating overseas Filipino worker in Singapore na naging magsasaka ay nag-aral sa Integrated Management Farmer Field School na pinakilala na BT corn. Isang genetically modified corn na malaban sa pinakamaraming Asian sa corn borer. Nagboluntar si Melasus para sa demo teaching sa kanyang larangan sa BT corn at nagbunga ng 7.4 tolinada bawat ektarya. Kumpara sa isang regular na ani na 4.2 tolinada sa bawat ektarya. Hindi kailangan ang spray insected. Ito ay mga kwento ng tagumpay ng genetically modified organism. Ang genetically engineering ay nasa lipunan ng tao mula noong pinakilala ang selective breeding sa sangkatauhan. At kapag ang mga hayop ay pinaamo, gayunpaman ang proseso ng genetically alternation ay natural. Let's proceed. It was in 1951 that the term genetically engineering was coined by Jack Williamson, author of science fiction novel Dragon's Islands, Stableford, 2004. This was the year before actual research finding on the DNA role and the heredity and the structure the doubt Hicks of Watson and Crick was published. Thought continues search for development genetically engineering no longer stayed in science fiction novel is one become a reality. In science laboration, the general process of genetic engineering and the deliberated manipulation of the organism genes whereas many involve transfer in genes from the other organism. An antibiotic resistance E. coli bacteria was created in 1973. To date, there was the ongoing research on GMO, such as using genetically modified male mosquitoes as a pest control over female mosquito carriers of Zika virus. Despite the many possible of creating solution from the problem and opening doors and innovation, genetically engineering face such an opposition opponent to raise ethically, social and environmental issues related to genetically engineering and GMOs. Noong 1950 na ang terminong genetically engineering ay likha ni Jack Williamson, may akda ng science fiction novel na Dragon Islands. Ito ang mga taong bago ang aktwal na
tuklasan ng pananaliksik sa papel ng DNA, pagmamana at isang istruktura nito. Ang W. Helsing at Wilson Crick pinublish sa pamamagitan ng pagpatuloy na paghahanap para sa pag-unlad. Ang Genetically Engineered ay hindi na nanatiling science fiction novel. Ito ay isang katotohanan. Sa mga laboratorio ng agham, ang pangkalahatang proseso ng genetically engineering ay sadyang isang gene sa organism kung saan maaaring may kinalaman sa paglipat ng genes mula sa ibang organismo. Isang E. coli bacteria na malaban sa antibiotic na nilikha noong 1973 ngayon ay isang pagpatuloy ng pagsasalik ng GMO gaya ng paggamit ng genetically modified male mosquito bilang pest control sa mga babaeng lamok na nagdadala ng Zika virus. Gayunpaman, sa kabila ng maraming pasilidad ng paglikha ng mga solusyon para sa mga problema at pagbukas ng pinto sa pagbago, ang genetically engineered ay nahaharap sa maraming pagsalungat. Ang mga kalaban ng pagtaas ng isang ektehiya, panlipunat at kapaligiran. Genetically modified organism. Genetically modified organism or GMO is a term used for the organism created genetically engineering. The World Health Organization WHO 2004 defined the GMO as the organism, either plants, animals, or microorganism, in which genetically material DNA has been already way that does not occur naturally by mating or natural recombination. Below is the degree of how bacteria genes introduced genetically should develop in the body genetically modifying plants. This is the example of genetically modified organism. Genetically modified organism. Ang genetically modified organism or GMO ay isang terminong ginagamit para sa isang organismo na nilikha sa pamamagitan ng genetic engineering and the World Health Organization WHO 2014 ay tumutukoy sa GMO bilang isang organismo, alinman sa halaman, hayop or microorganism kung saan ang genetic material o DNA ay binabago sa paraan hindi natural na nangyayari sa pamamagitan ng pagsama o natural ng recombination na nasa ibaba ng isang diagram kung paano pinapasok ang bakterya sa gene sa pamamagitan ng genetic engineering sa mga cells, tissue, halaman upang buo ng paglahi sa isang genetically modified na halaman. Here the example. GMOs is food and agriculture industry. Example, pest resistant, genetically modified plants resistant certain pests. An example of BT corn, the DNA genome of the BT corn was being modified with the genes in Bacillus thuringiensis, a soil bacteria that produce protein which is the toxic to the corn borers worm. 2. Virus resistant, genetically modified plants to resist certain viruses. An example in GMO papaya or rainbow papaya, the papaya ring spot virus or PRSB is known to be the detrimental to papaya plants. The protein of PRSB was introduced to plants. Thus, plants tissue was turned out resistant to the viruses itself. The effect was feel like the vaccine women have against measles and influenza virus. Number 3.
Herbicide tolerance, genetically modify plants that tolerates herbicide. An example in Roundup Ready soybeans, Glade, anaerobic for the winds was introduced the soybeans making intolerant to be the Arabic itself. Farmer then can spray the Arabic killing the weed but not the soybeans. Fortification genetically modify plants fortified with certain minerals. An example is golden rice, beta carotene, a precursor of the vitamin A, was introduced through biosynthesis genes to the rice, making the rice grains fortified with the vitamin A. Cosmetic preservation genetically modify plants resistant natural decoloration. An example is Arctic apple. The apple variety was genetically modified to suppress the blowing of the apple due to the superficial damage. 6. Increased growth rate genetically modified organisms that was the higher yield in growth than natural species. An example, aqua advantage salmon, a gene from the ocean pot and eel-like fish was introduced to the Pacific Checknock salmon, making the salmon grow faster than natural rate. So, yan. Topic. GMO and non-food crops and microorganism, genetically modified organism. GMO and non-food crops and microorganism involve the following. 1. Flowers production. GMO and flower production are seen in modified color and extended life of flowers. So, ano po da guys, ang GMO o genetically modified organism ay mga halaman na hayop o microorganismo na binabago ang genes para magkaroon ng mas maganda katangian. Sa mga non-food crops, hindi pagkain. At microorganismo, ginagamit ang GMO para sa mga layunin tulad ng halimbawa, bulaklak, binabago ang kulay at pinapahaba ang buhay nito sa florera. Halimbawa na rosas na asul, kulay carnation. Kulay carnation. Mas tumatagal bago malanta. Iba pang halimbawa, tulad ng cotton bulak, cotton na hindi madaling tirahin ng peste. Bakterya, ginagamit sa paggawa ng gamot tulad ng insulin, di ba? Tsaka layunin ng mas maganda ang produkto at mapakinabangan ito ng mas matagal. Let's proceed. Number 2. Paper production modify characteristic of the trees for higher yield of paper production. Example are poplar trees, lignins a complex polymer, and trees that is removed from the wood to make paper root crop process. Tooth interesting genes that code for ferulic acid in young poplar trees. The lignin structure is modified, making lignin easier to break down. Manis sa 2014. Sa number 2 naman na po, paggawa ng paper production. Ginagamit ang GMO sa mga puno gaya ng poplar tree. Nilalagyan ito ng genes para mas madali matanggal ang lignin. Ano ba lignin?
ang matigas na bahagi ng kahoy. Bakit na daw? Para mas mabilis at mas madali itong gawin papel. Yun po. Number 3 naman po kita. Ano ni? Pharmaceutical production. Pharmaceutical production modified plants to produce pharmaceutical products. Example are the periwinkle plants. Bacterial genes were added to the periwinkle plant to enhance the production of the vinblastine on alkaloid, usually added to drugs for cancer treatments like Hodgkin lymphoma upang 2010. Sige po naman sa number 3. Gamot sa pharmaceutical yan basta pharmaceutical production. Halimbawa, periwinkle plant nilagyan ng bacterial genes para mas magawa ng vinblastine, isang sangkap na ginagamit sa gamot laban sa kanser tulad ng Hodgkin lymphoma. Yan po. So, hindi naman po kita. Number 4. Yan, number 4. Number 4, bioremediation, use of modified plants that can assist in the bioremediation of volatile acids. An example is sherb po yan? Tobacco. Paano ba to? Nicotiana glauca. Tama ba? Yun na po. Basta yun. Or sherb tobacco, genetically modified with phytokeratin. Tama ba? Phytokeratin. Ano ba to? PCS. Ano ba to? Yan, basta yan. And it's used for bioremediation. It show high level accumulation of zinc, lead, cadmium, nickel, and boron, and produces high biomass. Yan. And sa pwede sa number 4, mas mabilis na pagproseso ng pagkain. Yes po. Binabago ang katangian ng pagtanim para mas madali itong lutuin o iproseso. Iyo po. Halimbawa, kamatis na hindi madaling malambot para sa ketchup. Yan po. Binabago po ang katangian ng pagtanim para mas madali itong lutuin o iproseso. Let's proceed number 5 naman po kita. So, number 5 naman po kita. Yan po. Figure 9. Nicotiana glauca. Tama ba? And enzyme and drugs production as of modified microorganism that can produce enzymes for food processing the medicines. One example of this is CG-test and cyclomol
maltodextrin and and mm, and glycosol transferase, CG test, an enzyme used for food flavor. An answer is produced in higher quantity by Bacterium Bacillium, and which was genetically modified, which the gene of the ano, thermophilic, tama ba? Um, anaerobe Enterobacter carrying, ano ba to yan? Mahirap pa i-pronounce. Carrying CG test, Feddersen and Jorgensen, 1995. So, use number 5, mas kaya yung katangian, mas matagal bago masira, mas maganda ang kulay, mas masarap ang lasa. You know. Halimbawa, ang GMO papaya ng mas matamis at hindi agad nabubulok. Ang GMO ay tumutulong ng mas magaan, mas tipid at mas magandang ani at pagkain para sa mga magsasaka at mamimili. Yun po. GMO in non-food crops and microorganisms. GMO on the medical field, genetic engineering is playing a significant role from diagnosis to a treatment of woman 3D disease. It helps in the production of drug gene therapy in laboratory researchers. One classic example is humulin, the genetically engineered insulin used by type 1 diabetes patients who are insulin dependent. In the past, insulin is extracted from the pancreases of pigs and cows that have caused allergic reaction to some diabetics using in 1970 researchers from the City of Hope National Medical Center in Genetic Biotechnology Company were able to produce woman insulin. The gene for insulin was inserted to bacterial DNA that was able to produce almost exactly the same woman insulin. This was a breakthrough in the mass production of woman insulin. In 1996, modified woman insulin was approved called the woman homolog. Lubos na binago ng mga GMO ang larangan ng medisina. Ang isang pangunahing halimbawa nito ay ang humulin, ang genetically engineered insulin na ginagamit ng mga type 1 diabetes. Bago ang humulin, ang insulin ay kinukuha mula sa mga baboy at baka na nagdudulot ng mga reaksyong allergy sa ilang mga pasyente. Ang humulin na ginagamit sa pamamagitan ng genetic engineering noong 1978 ay nagbigay ng ligtas at mabisang alternatibo na lubos na nagpabuti sa buhay ng milyong-milyong may diabetes. Matutupas tungkol sa kung paano nakakaapekto ang mga GMO sa diagnosis at paggagamot ng mga sakit mula sa produksyon ng mga gamot hanggang sa gene therapy. Benefits of GMOs. Studies show some of the potential benefits of GMO. Higher efficiency farming with the use of pesticide, resistant herbicide, tolerant GMO crops.
There will be less use for herbicides, pesticides, and lower cost per labor and cultivation. Increased and harvest GMO crops resistant to pests and disease means increases in potential growth in harvest control and fertility, controlling the fertility of the hybrid seeds. GMO seed ensures higher yields. Mga benepisyo ng GMO. Ang mga pag-aaral ay nagpapakitang ilang potensyal na benepisyo ng mga genetically modified organism GMO. Mas mataas na kahusayan sa pagsasaka dahil sa paggamit ng mga pananim ng GMO na lumalaban sa mga pestisado at herbicide. Mabawasan ang paggamit ng mga kemikal na ito at mabawasan din ang mga gasto sa paggawa at pagtatanim. Mas maraming ani. Ang mga pananim na GMO na lumalaban sa mga peste at sakit ay nangahulugan ng mas mataas na potensyal sa paglaki at ani. Control sa pagka-fertilize. Ang pagkontrol sa kadalisayan ng mga hybrid seeds GMO. Seeds ay nagsisiguro ng mas mataas na ani. Studies show some of the potential benefits of GMO. Studies show some of the potential benefits of GMO. Nutritional and pharmaceutical enhancement GMO crops like maize fortified with lysine and golden rice, fortified with vitamin A and iron. There are now edible vaccines of viral and diarrheal disease. Reduce the use of fertilizers and pesticides. Pagtaas ng gawain pagproseso ng mga binagong katangian ng mga pananim ng GMO ay nakakatulong upang mapadali ang pagproseso ng pagkain. Halimbawa, maaring mas madaling proseso ang mga GMO na may mas malambot na balat o mas madaling maghiwa. Pagpapabuti ng kanais-nais na katangian. Ang mga GMO ay nag-aalok ng mas mahabang shelf life, panahong na pagiging sariwa, mas mahusay na kulay at lasa at nabagong production o pagbawas ng enzymes. Maaari rin itong magkaroon ng iba pang binagong katangian sa mga halaman, hayop at mikroorganism. Ito ay nangungahulugan ng mga pagkain ay maaari magtagal ng mas matagal na panahon nang hindi nasisira at magkaroon ng mga hindi magandang itsura at panlasa. At dyan po nagtatapos. Potential risks of GMO. Despite the promising claims of GMOs, the opponents of GMOs claim to otherwise. For example, there are studies that show
link in the adaptation of pesticide-resistant GMO crops to the significant growth of superweeds and become a pesticide-resistant too. This causes an additional problem to more than 12 million acres of farm in the United States. Opponents of GMO have the following major concern. Number one, since genetic engineering is still a young branch of science, there are inadequate studies on the effect of GMO to human and environment. Pangunahing argumento. Sa kabila ng positibong inaasahan ng GMO, may pag-aaral na nagpapakita ng negatibong epekto. Isang halimbawa nito ay ang kaugnayan ng paggamit ng mga pananim sa GMO na lumalaban sa pestiside ng pagdami ng superweeds na naging lumalaban din sa pestiside na naging problema ito sa mahigit 12 milyong hektarya ng mga sakahan sa Estados Unidos. Pangunahing pag-aala ng mga kalaban. Number 1. Dahil bago pa lamang ang genetic engineering bilang sangay ng agham, kulang pa ang pag-aaral ng epekto ng GMO sa mga tao at kapaligiran kahit may pag-aalala pang matagalang epekto nito. Sa madaling salita, ang mga kalaban ng GMO ay nag-aalala dahil sa kakulangan ng sapat na pananaliksik upang matiyak ang kaligtasan at kapakinabangan nito sa pangmatagalan. Mayroon ding ebidensya na nagpapakita ng mga hindi inaasang negatibong epekto gaya ng pagdami ng mga superweeds. Number 2, genetic engineering promotes mutation organism which is the long-term effect in this unknown. Ang genetic engineering ay nagtataguyod ng mutation sa mga organismo at ang pangmatagalang epekto nito ay hindi pa alam. Ibig sabihin, ang pagbabago ng gene ay maaaring magdulot ng hindi inaasang pagbabago sa organismo na mahirap hulaan ang epekto sa hinaharap. Number 3, human consumption of GMO might have the following effect: more allergic reaction. GMO food may trigger more allergic reaction, more create new ones as a side effect of gene alteration. Number 3, ang pagkonsumo ng GMO ng tao ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na epekto. Gene mutation of GMO food develop abnormalities and mutation more than desired product of gene alteration. Antibiotic resistant. GMO food contains antibiotic resistant genes. This may cause a disease-causing bacteria like to be more antibiotic resistant too, increasing the possibility of widespread of disease. Nutritional value. GMO food may have a change in their nutritional value. Mas maaaring reaksyon ng allergy ang mga pagkain ng GMO. Ay maaaring magdulot ang mas maraming allergy o kaya ay lumikha ng bagong uri ng allergy dahil sa pagbabago ng gene. Gene mutation. Ang mga pagkain GMO ay maaaring magkaroon ng abnormalidad at mutations na higit pa sa inaasahang resulta ng pagbabago ng gene. Paglaban sa antibiotic. Ang mga pagkain GMO ay naglalaman ng mga gene na lumalaban sa antibiotic. Maaaring maging sanhion ito na ang mga bacteria ay nagdudulot ng sakit ay maging mas lumalaban din sa antibiotic na mas nagpapatas ng posibilidad ng malawakang pagkalat ng sakit. Pagbabago ng nutritional value. Ang mga pagkain GMO ay maaari pagkaroon ng pagbabago sa kanilang nutritional value. Sa madaling salita, ang mga kalaban GMO ay nag-aalala sa potensyal na hindi inaasang epekto sa genetic modification sa kalusugan ng tao at kapaligiran. Summary. Genetic engineering is an emerging field of science. Its quest are to preserve the prolonged life in more than 4 decades since the first genetically modified bacteria was produced. Thousands of genetically modified organisms have been created and propagated. Some of them approved by experts of government authorities for human use and consumption, while others are kept in traditional research laboratories was subject for experiment. There are advantages and disadvantages in using engineering in both fields of medicine and food and agriculture. There are
controversies that are still debatable up in present. The major concern of the opponents is long-term effect on GMO to human, while the proponents' flagship is the success stories of GMO's recipients. There is still a long way to go for GMO to prove itself as a human-seek answer to like predicaments as human play like God. Genetic engineering bilang isang umuunlad sa larangan. Inilalarawan nito ang genetic engineering bilang isang bagong larangan ng agham na may layunin pangalagaan at pahabain ng buhay. Sa loob ng higit 4 na dekada, libo-libong genetically modified organism ang nilikhas at pinagkalat. Ang inaaprubahan na para sa paggamit at pagkonsumo ng tao, habang iba ay patuloy na pinag-aaralan pa sa mga laboratory. Mga benepisyo at disadvantage. Kinikilala ang buod na may mga pakinabang at disbentahas sa paggamit ng genetic engineering sa medisina, pagkain, agrikultura. May mga kontrobersiya na pa rin na pinagtatuloy na hanggang sa kasalukuyan. Pangunahing pag-aalala. Pangunahing pag-aalala ng mga kalaban ng GMO ay ang pagmatagalang epekto nito sa mga tao, samantalang ang taga-suporta naman ay nagbibigay din sa tagumpay ng taong nakikinabang sa GMO. Patuloy na pag-aaral. Ipinapahiwatig ng buod na maraming pangkailangan pag-aralan bago lubos na maunawaan ang mga epekto ng GMO, at may mga katanungan pa rin kung hanggang saan ang kapangyarihan ng tao sa pananipula sa buhay. Sa madaling salita, ang buod ay nagpapakita ng isang balanse sa pagitan ng potensyal na benepisyo at panganib ng genetic engineering at GMO sa nagbibigyang diin ang pangangailangan para sa pagpapatuloy na pananaliksik at pag-iingat.